Isa sa mga nakakamanghang kwento na matatagpuan sa Biblia ay ang kwento tungkol sa isang anghel na pumaslang sa halos 200,000 armadong mga sundalo mula sa Assyria. Ngunit ang tanong, ito kaya ay totoo? Ano yung mga clue na nakita ng mga eksperto? Kaya tara kaasong at sabay-sabay natin alamin. Alam nyo ba na mayroong anghel na pumatay na humigit kumulang halos 200,000 sundalo? At take note ng mag-isa. Imagine niyo naman yon. At kung may isang salitang makapagde-describe sa pangyayaring ito, para sa'yo, ano kaya? Parang imposible, diba? Pero imposible nga kaya, lalo na kung wais at madiskarte ang anghel. At sa paanong paraan nangyari na nagawa ito ng anghel ng mag-isa? O mag-isa nga ba siya? At ano kaya ang pinag-awayan nila para humantong sa ganitong klase ng pagpatay? Bago natin sagutin ang mga yan, mahalagang kilalanin muna natin kung sino nga ba ang anghel na ito at ano ang kanyang istorya. Ang anghel ay tinatawag na destroying angel o kung minsan, anghel din ng kamatayan. Ayon sa mga kwentong matatagpuan sa Old Testament sa 2 Kings 19:35, naganap ang kahindik-hindik at ibang klaseng istoryang ito sa Jerusalem. Ang istorya ay ganito. Galing ang mga sundalong ito sa gawing Middle East at ang hukbo ay tinatawag na Assyrian soldiers at sila ay pinamumunuan naman ng hari na si Sennacherib. Noong mga panahong iyon, nagpadala si Haring Sennacherib ng halos 200,000 Assyrian soldiers para lusubin at sirain ang lugar ng Jerusalem na pinamumunuan naman ng hari na si Hezekiah. Pero bakit nga ba kasi galit na galit itong si King Sennacherib sa Jerusalem? O sa Jerusalem nga ba sa galit o kay Haring Hezekiah? At sino nga ba itong si Hezekiah? Well, ganito. Si Hezekiah ay solid believer ni Kristo. Dati kasi, bago pa man maging hari itong si Hezekiah, sa southern part ng Judah ay maraming mga taong hindi naniniwala at sumusunod kay Kristo. Kumbaga, halos wala talagang naniniwala kay Kristo sa rehiyon na yon. At kung sino-sino na lang ang sinasamba ng mga tao rito. May mga rebulto at syempre hindi mawawala ang mga false gods. Kaya naman nang tumungtong si Hezekiah ng 25 years old at naging hari ng Jerusalem, walang pinalampas si Hezekiah ni isang rebultong sinasamba ng mga tao rito. Ipinatibag niya ang lahat ng mga altar na makita niya at kahit pa mga poste. May ilan kasing mga tao sa panahon na yon na itinuturing na Diyos ang mga poste dahil holy para sa kanila ang mga ito. Kahit nga ang bronze snake na ginawa ni Moises na tinatawag na Nehustan ay ipinatibag niya dahil sinasamba ito ng mga taga roon. Kahit na hindi naman iyon ang purpose kung bakit ginawa ni Moises ang rebulto. At side trivia lang, kung hindi kayo pamilyar sa bronze snake na ito ay pinagawa ng Panginoon kay Moises na nakalagay sa isang pole. At kung sino mang Israelites ang makagat ng ahas na ipinadala ng Diyos at tumingin sa bronze snake na ito, ay makaka-recover. Dito nagpadala kasi ang Panginoon ng mga ahas dahil sa kawalan ng pananampalataya ng mga tao at pagiging reklamador, kumbaga sila ay dinisiplina. Ginawa ang rebulto bilang paalala at simbolismo lamang. Pero the people who were living in Judah might have seemed to misinterpret it. Imbes na maging paalala lamang, ginawa ito ng Diyos ng mga taga roon. Kaya kahit na importanteng rebulto ito kay Hezekiah, pinili pa rin niya itong ipagiba. 10 araw ang itinagal bago tuluyang mawala, as in totally and completely ang mga nasabing rebulto at mga poste. Nang matapos ang Oplan eliminating idolatry sculptures, inutos naman ni Hezekiah ang Oplan purify the temple o ang paglilinis ng templo at pagpapalit ng halos lahat ng mga gamit doon, kahit pa mga pinto. At nang maisaayos na ang templo, hindi na makapaghintay si Hezekiah na ipakita ito sa mga taga roon. Kaya naman, ipinatawag niya ang mga namumuno sa syudad at doon nagmeeting mismo sa templo. Napagkasundoan nilang magkaroon ng event para sa darating na Passover o pagunita sa araw kung saan pinalaya ng Panginoon ang mga Israelita mula sa pagkakaalipin sa Egypt sa tulong ni Moises. Nang dumating ang araw ng pagdiriwang ng Passover, 1 buwan matapos ang meeting ni Hezekiah at mga city officials, marami ang nagpunta dahil marami rin ang nabigyan ng imbitasyon sa iba't ibang parte ng Judah kahit pa hindi naman sila naniniwala kay Kristo. Pero sa isang iglap lang, lahat yan ay nagbago. Nang dumating kasi sila sa templo, hindi nila inaasahan ang kakaibang saya meron sa loob. At hindi lang yon, ang mga dasal nila ay tinupad ng Diyos sa mismong araw din na yon. Kaya naman sa oras na umuwi ang mga taga-Juda, walang pag-aanilangan nilang itinapon at sinira ang lahat ng rebultong ginawa nila para sambahin. And just like that, Judah is far from what it once was. Kung i-describe siguro ni King Hezekiah ang lagay nila sa isang salita, it will be smooth. Pero kung iniisip niyong all is well,
sa isang iglap lang naging I remember it all too well ang lahat ng ito. Dumating kasi yung panahon na mayroong pagbabanta at pananakop na nangyari sa ilang parte ng Jerusalem kagaya na lamang ng Israel at Sumeria, at nung mga panahon ding iyon, napabalik sa kuta nila ang mga Assyrian soldiers na ito. Ang kaso nga lang, 10 years later nang si Hezekiah na ang namumuno, bumalik ulit ang mga Assyrian soldiers sa Jerusalem. At sa kanilang pagbabalik, lahat ng syudad na puntahan nila ay sinasakop nila. Kaya naman nang nabalitaan ni Haring Hezekiah ito, alam niyang malapit na silang sumunod na salakayin. Kaya inutos ni Hezekiah na maghanda ang lahat at gumawa ng mga pader na poprotekta sa kanila. Pinadalan din ng mensahe ni Haring Hezekiah si Haring Sennacherib upang sabihin nagkamali siya ng pagkampi sa mga Egyptians at para tanungin kung ano ang gusto nila at malugod niyang ibibigay para hindi sila sakupin. At ayon kay Haring Hezekiah, nanghingi ng 30 talents o pieces of gold and silver ang mga ito. Kaya naman nang dumating sila sa Juda, binigay ni Haring Hezekiah ang mga ginto at pilak. Ang kaso, hindi tumupad sa usapan si Haring Sennacherib at nagpasya siyang huwag umalis sa Juda. At ang mas malala, nagtawag si Haring Sennacherib ng backup, namely Supreme and Field Commander, his chief officer at isang hukbong sandatahan. Habang nakabantay sila sa Juda, hindi maiwasan ng karamihan ang matakot at magduda, lalo pa at kinukumbinsinan ng mga Assyrian na umanib sa kanila ang mga sundalo ni Haring Hezekiah. At kahit si Haring Hezekiah, hindi na rin nagawang hindi matakot, kaya naman sinuot niya ang kanyang saklot, isang simbolismo ng pagluluksa, at dumiretso na sa templo ng Panginoon habang ang ilang mga opisyal niya ay ipinadala niya kay Prophet Isaiah. At matapos ang ilang araw ng pagdarasal, nakatanggap si Haring Hezekiah ng mensahe galing sa Panginoon na ipinadala naman kay Prophet Isaiah. Dito, sinigurado ng Panginoon kay Haring Hezekiah na hindi sila masasakop ni na Haring Sennacherib at sila ay poprotektahan. At kinabukasan, tila dream come true ang nangyari dahil pagising nila at ng mga sundalong kasamahan ng mga ito, all they can see was red, burning red, dahil 185,000 na sundalo lang naman ang nakahandusay sa sahig at wala ng buhay. Ang paniniwala ng iba, ang Diyos daw ang may gawa ng ito. Nagpadala raw ang Diyos ng isang anghel para iligtas sila kina Haring Sennacherib. Pinaniniwalaan ding nagawa ito ng isang anghel dahil may imbig na natutulog ang mga sundalo. Kaya naman nang makita ito ni Haring Sennacherib, winidro niya ang giyerang siya mismo ang may gawa at kusang bumalik sa Nineveh at hindi na muling nagpakita pa. At ang huling balita sa kanya pinatay siya ng kanyang 2 anak na lalaki habang siya ay sumasamba sa templo ng kanyang Diyos. Ang kanyang bunsong anak na lalaki na si Esarhaddon ang humalili sa kanya bilang King of Assyria. At quick trivia lang, hindi lang sa Biblia makikita ang istorya na ito dahil ang istoryang ito ay makikita rin sa mga writings ni na Herodotus na known as the father of ancient history, at pati na ang kilalang si Josephus na isa namang Jewish historian na ayon sa kanilang mga writings na meron talagang nangyaring unexpected and mysterious event sa lugar na iyon na naiklasify pa nila bilang isang uri ng salot na nag-wipe out at umubo sa Sennacherib's army. Ngunit ano nga ba ang side of the story? At yan ay makikita sa 2,700-year-old document na tinatawag na Sennacherib's Prism na mula sa British Museum. Ang Sennacherib's Prism ay isang posting bato na mayroong hexagonal shape o may 6 na gilid kung saan nakarecord ang mga nagawa ng Haring si Sennacherib. Kabilang sa laman nito ay yung pagkawasak ng syudad sa Juda, yung tungkol kay Haring Hezekiah ng Jerusalem, at ang pagbigay ni Haring Hezekiah ng kabayarang kayamanan kay Haring Sennacherib. Patunay na ang nakasulat sa Biblia ay totoo. Ngunit ang tanong, bakit hindi nabanggit sa Sennacherib's Prism yung tungkol sa anghel na pumatay sa mga sundalo ng Assyria? Maring hindi kaya ito nangyari o may iba pang rason? Ayon sa iba, hindi sinama at tila putol ang kwento tungkol sa anghel na bumaba at pinaslang ang libu-libong sundalo dahil ito ay isang pagkatalo ng mga Assyrian. Hindi kasi maaring isali ang pagkatalo ng hari sa mga pagwawagi nito. At bukod dito, ayon sa mga eksperto, hindi rin inukit sa Sennacherib's Prism ang tungkol sa pagpatay kay Haring Sennacherib ng kanyang mga anak dahil ito rin ay maituturing na pagkatalo ng hari. Hindi man binanggit ang ibang parte sa Sennacherib's Prism, matatanto na ang mga event ay tumutugma sa Biblia at nagpapahiwatig na ang kwento ng anghel na pumuslang sa libu-libong sundalo ay totoo. Well, there you have it. Sana nagustuhan mo ang videong ito tungkol sa isang anghel laban sa 185,000 na sundalo. Ikaw Kaasyong, nagustuhan mo ba ang ganitong uri ng kwento? Ano sa palagay mo ang dapat nating isunod? Comment down below. Kaasyong, baka may gustong i-request na topic.
Comment down below lang ha, at mamimili kami ng the best. At syempre magkakaroon din siya ng special mention mula sa channel na ito. See you again mga kaasyong!